Okay, sige. Announcements, next week na po ang atin pong finals. Okay, so may I remind each one kung hindi pa kayo tapos sa mga requirements, mga assignments, mga quizzes at iba pa ay pakiusap, tapusin na po natin kasi mapapatungan na naman ng quiz, wala kayong grade pag ganon. So, 'di ba, may palugit naman kung talagang busy ang lahat, magbibigay tayo ng grace period. Pero pag naabot na po yung grace period, you have to repeat. Okay? You have to repeat the subject. Ewan ko kung kailan ulit may open or might be mabibigyan kayo ng ibang requirements. Yun. Pero syempre biyaya or magkakaroon tayo ng malawak na pangunawa, pag-intindi, lalo na sa may mga emergencies, at sisikapin natin na wala nang mag-uulit. Ano po? Kasi marami pang subjects na kailangan nating tapusin. Okay. So pag-aralan natin, continuation ng harmony, reviewin natin yung previous na topic natin about harmony and pag-aralan natin yung bagong topic on harmony. Okay, let me share ito. Okay, so pa-react po if you can see yung atin pong screen. Yan, ano pong nakikita natin mga kapatid? Pa-type or pa-unmute para alam ko kung if I am good to go. Ano pa yung nakikita natin? Ano pong nakikita natin sa ating screen, mga kapatid? So, I know if I'm good to go or ano po? Hello? Naririnig po ba ako? Harmony po, Pastor. Okay, sige. Alright, so just letting me know kung tama yung screen. Alright, sige. So, we are talking about harmony at intindihin nyo pong mabuti kasi this will be part of your exam, more on analysis. More on analysis, kaya intindihin natin mabuti itong topic na ito. Okay. Okay. So the first step in getting the harmony is to determine the key signature of a song. So meron tayo dito, the song is We Place You on the Highest Place by Integrity Music yata ito. Si Don Moen or si Ron Kinoli. Okay. So ang key nito ay in the key of C. So pag na-determine natin yung key signature, the next one is kailangan natin i-identify yung scale. So ang scale ng key of C ay C, D, E, F, G, A, B, C, and so on. Ayan. So yan po. So first, determine the key. The second is scale. Kung hindi nyo pa memorize yung scale, you have to write. So ito, the scale is written above for your reference. Okay. So yung sinasabi natin na harmony ay it comes in two parts. Yun po yung basic na harmony. The higher harmony, which is typically the notes for the tenor, and the lower harmony, these are the notes for the alto. Okay? Tapos ang ginagawa natin is just count the third degree from that note. Ulitin ko, pangatlong degree from the note. Paano po yon? Ito po, C. Meron tayong C dito. Ito po yung C natin. Magbibilang tayo. Ito po yung 1, 2, and 3. Therefore, ang higher harmony natin ay E. Yan. Ang higher harmony natin ay E. Ang lower harmony naman natin, C, bilang din tayo ng third degree pababa. Ito yung C. This is 1. This is 2. And then this is 3. Ayan, yan po ang lower harmony. So if the melody is We Place You, that's C, D, E, C, D, E, We Place You. Okay. So yan po yung melody ng kanta. Kantahin ko. We place you on the highest place.
For you are the great high priest. We place you high above all else as we come to you and worship at your feet. Yun po yung melody nung kanta. Ngayon, dito po, ay let us identify the higher and the lower harmony. Okay. So, hanapin muna natin yung harmony na higher, the H or the higher harmony. Okay. So, samahan nyo ako while we unveil the higher harmony. Okay. So, C, coming from C, starting from C, bibilang lang tayo ng 3. 1, 2, 3. So, this is letter E. Ayan, yan po ang higher harmony natin. Next, D. Ito yung D natin. Bilang tayo. This is 1, 2, 3. This is F. Okay. E. 1, 2, 3. Alright. So, gagawin ko muna ito. Then, later on, meron po kayong activity. E is G. Ito naman ay G pa rin. Ito, G pa rin. So, lahat ng E ay G. So, pwede nyo na lang i-copy-paste kung E yan. Copy-paste na lang. F. Okay. Ang F natin, 1, 2, 3. Kaya nakuha yung A. Then E. Ngayon, pag sanay na kayo, pwedeng tatlo na at a time. Gaya nito, EDC. EDC. Start tayo dito sa G. G, F, E. G, F, and E. Okay. Now, let us sing muna. Kantahin muna natin yung higher harmony. Let us sing the melody and the higher harmony. Let me just tune my guitar for a while. If you can sing with me later on, sabayan nyo lang po ako. Ayan, okay na to. Alright. So, ang melody natin ay we place you, that's C. We place you. We place you, that's C, D, E, C, D, E. Ang harmony naman natin, higher harmony natin, starting from E. We place you. Yan, we place you. Ang melody natin, we place you. Higher harmony, we place you. Ayun. Tuloy natin. Melody, we place you on the highest place. Ang higher harmony natin ay we place you on the highest place. Ayun. So, ganun lang po kadali ang harmony. You can actually do this at any song. Okay? Next, gawin naman natin yung lower harmony. Okay? Or the alto notes. C. Okay. The first note for C, or the first alto note for C, for this one, starting from C, so ang lower harmony natin ay A. Then D. This is B. Okay. E. We have C, 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 D, then EDC, that is CBA. CBA. Okay, again, kakantahin natin muna yung melody, then the higher harmony, and then the lower harmony or the alto. Okay. Alright. So, melody, we place you on the highest place. Higher harmony, we place you on the highest place. Ang lower harmony natin, let's start from A. We place you on the highest place. Ayun, yung lower harmony natin. Melody, we place you on the highest place. Higher, we place you on the highest place. Lower,
We place you on the highest place. Ayun, yun yung lower and higher harmony. Ganun lang po siya kadali. So dito sa E, higher harmony ulit tayo. This is G. F is A. Okay. G, we have B. B, wait lang. Ayusin ko lang po yung audio kasi umuulan. Alisin ko yung noise cancellation. Yan. Alright. So B, this is B, B, C, then GFA, that is BC, G, B, A, G. B, A, and G. Alright, kantahin muna natin. The second part of this song, for you are the great high priest. Yan. For you are the great high priest. Ang higher harmony natin, medyo mataas ah. For you, for you are the great high priest. Yan, yung higher harmony. Ang lower naman natin, so third note from E, that is C. F is D. G naman is E. 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 A is F. Alright. G is E, D, and C. Ayan. So again, the melody natin. For you are the great high priest. Ang higher natin. For you are the great high priest. Ang lower natin. For you are the great high priest. Yeah, unfortunately, I cannot sing them at a time kasi that's 3 notes. Okay, but I will give you a recording of this later on na nakanta yung higher and lower harmony. Okay, meron pa tayong dalawa. Okay, tapusin natin ito. Higher harmony for E. Let's count. 1, 2, 3. This is G. G. This is B. C. C. D. C. E. D. C. B. A. And G. Okay, that's the higher harmony for the we place you high above all else. Medyo mataas pa. We place you high above all else. So, ang higher harmony natin starting from G. We place you high above all else. Yan, medyo mataas. Ayun. Then, alto, this is C. G is E. Then A. F. F. This is G. A. This is G. F. E. D. C. Ayan. Okay, so let's sing the lower harmony of this song. We place you high above all else. Ayun. Okay, for the last one, can you answer this, guys? What is the higher harmony and the lower harmony based on the scale provided? Sige po, I'm giving you 1 minute or 2 minutes to answer. Yeah.
Sige po, pa-chat po yung inyong sagot for the higher harmony and the lower harmony. Again, this is this is harmony regardless of the chords. Kumbaga, hindi siya dependent doon sa chord. Kasi magbabago ang harmony natin depende sa chord ng kanta. Pero ito ay independent muna siya sa chord. So provided na wala muna siyang chord, gano'n. Sige po, pasagot po yung ating higher harmony for this melody, the third part ng ating melody. Or last part, 1, 2, 3, 4. Yan. Ay, nakatapos na po ba? Sige po, ano pong sagot natin for the higher harmony? Pa-chat po or you can unmute. Higher. Alright. Tignan natin ha. Check natin. Sige. Okay. Tignan natin. Check your answers. Ang higher harmony natin for C. Calorie multi-speaker. Okay. Tignan natin. Ano mapaliitin to? Okay. So, ang higher harmony natin for C, that's E. G, tignan nyo na lang po yung mga sagot ninyo kung saan tayo nagkamali or kung tama tayo. E, C, C, A, G, F, and E. Okay, check ko yung inyong mga sagot. E, G, F, E, C, C, B. Aha, may mga nagkamali Okay, tignan natin. Hi, E, G, F, E, C, C, A, A, G, F, E. Okay, F, E, E, G, F, E, C, C. Okay, yung higher mo, Sir John Paul. E, G, F, E, C, C. Ang sagot mo is B, B. Dito, it should be A, A. A, A, then E, F, E, D, C. It should be G, F, E. Okay, hindi siya A, F, C. Okay.
Sa Amy, ganun din. Bakit may B? Bakit B ang F ninyo? Dito sa part na ito. Nakita nyo po yon? Itong part na ito. Ang sagot nyo dito is B. Both John Paul and Amy. Can you double check? Nakita nyo po yon? Pansin nyo? Ang sinagot nyo dito is B. Yan. And Amy. Okay. Okay. For the lower naman, ito. This is A. C. D. A. F. F. D. D. C. B. And A. Tingnan natin yung sagot ni Sir. A, C, B, A, F, F, D, D, C, B, A. Okay. So, minsan nakakaduling lang, nakakaduling. Kaya may mga minor mistakes tayo pagdating dito. Ayun. Okay, tuloy natin. Okay, kasi ito yung basic na harmony kung hindi pa siya dependent doon sa chord. Paano naman kapag mayroon ng chords? Okay, anong susundin natin? Paano pag may chord na? Okay, let's proceed with the new set of example. Okay, itong kantang ito is the Here I Am to Worship. Okay. Ang scale naman natin ay E kasi it's in the key of E. Kaya ang scale na gagamitin natin ay ito. E, F sharp, and so on. Ayan. So, samahan nyo ako na sagutin ulit ito. Okay, as we unveil the higher and lower harmony. Okay, proceed tayo dito. Alright. So, ito ay hindi pa siya dependent sa chord. Hindi pa siya dependent sa chord. So, ang higher harmony natin for A ay C sharp. Ayan. C sharp. G sharp would be B. B. Sharp. This is A. B. B. C sharp. B. B. A. 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 Okay, kantahin natin. Then, try natin i-apply. Okay. So, the melody for this song, Here I Am to Worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Okay, that's the melody. Okay, for the harmony, higher harmony, start tayo sa C sharp. Yeah, that's the A sharp, A, B, C sharp. Here I am to worship. Here I am to bow down. Ayun, yan yung higher harmony. Medyo mataas na sa range. Taas ng range. Okay, A, lower harmony naman. This is F sharp. G sharp is E. E. F sharp. This is D sharp. F sharp is E. E. F sharp. Sige, try nyo lang kung sagutan. Sabayan nyo lang po ako habang sumasagot tayo dito. Para masanay tayo. D sharp. F sharp is D sharp. And then D sharp. Okay, so ito yung lower harmony natin or the alto. Okay, alto notes. Start tayo sa F sharp. Here I am to worship. Here I am to bow down. Ayun. So kung meron tayong tatlong singers, they can create a good harmony. Here I am to worship. This is the melody. Here I am to worship. Here I am to bow down. Higher harmony. Here I am to worship. Here I am to bow down. Okay. Here I am to bow down. Yun pala siya.
Bow down just a E. Alright. So ito rin natin. Bilisan natin. Higher harmony for A. That's C sharp. C sharp. G is B. Bilisan na natin. B. E. B. 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 E sharp. And E sharp. Yeah. You have to say that you're my God. Here I am to say that you're my God. Ang higher na natin. Here I am to say that you're my God. Medyo taas. Okay. Then, lower harmony natin. This is F sharp. C sharp is E. E. F sharp would be D sharp. C sharp is E. 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 G sharp. And C sharp. Yan. So, ang lower harmony natin ay here I am to say that you're my God. You're my God. Yan. You're my God. You're my God. Again. Here I am to say that you're my God. You're my God. You're my God. Okay. Tuloy natin. You're all E. This is G sharp. C sharp. Dikit-dikit na. B, B, A. C sharp. B, B, C sharp. B, B, F sharp. A, A, A. Okay, for the lower, C sharp, F sharp, E, E, D sharp, E, E, F sharp, E, E, D sharp, sharp, D sharp, and then D sharp. All right, so that's the lower harmony. Okay, pakisagot po yung altogether wonderful to me. Yeah, pakisagot po yung higher and lower harmony nung altogether wonderful to me. Ito pong last part. Sige po. Hintayin ko yung inyong mga sagot. Again, let's see higher harmony.
C sharp, B, B, A, B, 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 D sharp. Alright. Tama po. Sis Marivic. Alright. Diyan po C sharp, B, A, B, B. Ayun. Tama. Alright. How about the lower harmony? Sharp, E, E, D sharp. Oh, tama. Okay. E, E, D sharp, F sharp. Alright. Ayun. So, nasundan nyo na ang higher harmony at saka lower harmony. Again, ulitin ko, this is the harmony that we use if hindi siya dependent sa chord. Ayun, yes. Pwede nyo pong isulat. Then, just take a picture, submit, ano po. O, pwede po kayo mag-unmute. Okay. Ito po yung harmony kapag hindi siya dependent sa chord. Iba pong usapan kapag meron tayong chord na nakalagay. Gaya nito. Okay? Meron tayong susundin na chord. Ang chord natin ay Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Okay. So ito yung chord natin. Let's try to put the higher harmony. Kopihan lang po natin yung higher harmony dito. And let's try to analyze saan yung hindi kabilang. Ayan. Tignan natin ha. Isa-isayin natin per note. Tignan natin ngayon kung pasok ba sa chord yung higher harmony. So ito okay lang kasi wala pa siyang chord dito sa part na ito. Pasok itong 4 na chords na ito. Dito kaya sa Here I am to worship. Yan, doon ba sa E na chord, dito sa E chord, meron bang letter B doon sa chord na yon? So para mas mabilis, ang chord natin na E major, ang components yan ay E, G sharp at saka B. Ayan. So kung titignan natin, mayroong letter B. Ito. Nakuha natin yung harmony niya na B kasi pasok siya doon sa chord. So ibig sabihin, hindi tayo pwedeng maglagay ng note na wala doon sa chord. Dapat dito tayo magbe-base. Okay, so okay itong part na ito. Dito kaya sa Here I am to bow down. Here I am to bow down. Okay, ang chord naman natin for B major, ang components yan ay B, D sharp, and F sharp. Ayan, dito tayo nagkaroon ng problema. Okay. Kung yung harmony ay dependent siya doon sa chord, ang component ng chord ay B, D, F sharp at saka F sharp, ang harmony natin ay A. Can you unmute? Mag-unmute nga po tayo. Pasok po ba yung A doon sa chord? Ano sa tingin ninyo? Pasok po ba yung A doon sa chord na B major? Hindi po. Yes, hindi siya pasok. Unless, babaguhin natin yung chord. Gagawin nating B7 or B dominant 7. Kasi yung B dominant 7, meron siyang A. Ayan. Pero dahil kunwari, stricto tayo sa chord, gawin nating B talaga siya. So ano ang papalitan natin ngayon? Yan. Diyan natin makikita kung alin dyan ang papalitan. Sa tingin niyo ano yung papalitan natin? Aalisin natin yung A, ano yung ipapalit? Tignan nyo lang kung ano yung mas malapit. Mas malapit ba yung A sa B or sa F sharp? Saan po siya mas malapit? Yung A. Ito yung A, nandun yung F sharp. Yung A, katabi lang niya yung B. Okay, therefore, itong A, papalitan natin ng B. Yan, B, B, B. Okay, now let's try to hear the difference. Yung original muna na harmony natin na hindi siya dependent sa chord.
Here I am to worship. Here I am to bow down. Ayun, nag-A ako dito. Bow down. Ngayon, pakinggan natin itong original or the right harmony na nakadepende dun sa chord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Ayun, yung nagkaiba sila sa dulo. Bow down yung una, and the right one is bow down. Yan. Pero hindi ko sinasabing mali yung A, kailangan nyo lang isunod yung chord. Kung gusto nyo kantahin yung A, then palitan nyo yung chord. Pag tumugtog kayo ng instrument, dapat meron siyang B7. Yan, meron siyang A note. Yan. Okay, tuloy natin. Ang harmony nito, higher harmony ng next part. Tapos tignan natin kung pasok doon sa chord. Okay? Yan. Here I am to say that. Ang chord natin dito ay E over G sharp. Mayroon ding B. May component na B. So pasok yun. You're my God. Okay, dito kaya sa You're my God. You're my God. Okay, ang component ng A chord ay A, C sharp, at saka E. Yan, dito mayroon tayong problema ulit dito. You're my God, dun sa last note na tumapat dun sa A chord, ang harmony natin ay G sharp. Pero dito sa chord, wala siyang G sharp. So anong papalitan natin? Ano yung mas malapit? Anong mas malapit sa G sharp? Is it E or A? So obviously, it's A. So papalitan natin itong note na ito ng A. Ayan. Bakit natin pinalitan? Kasi walang G sharp doon sa chord na A. Unless gawin nating A major 7 na mayroong G sharp. Pwede yon. Pero kung ang chord natin ay A major, palitan natin yun ng A. Yan. And to say that you're my God. Yan. You're my God. Naka-A siya. Kaysa yung kanina, you're my God. Meron siyang semitone na discrepancy. Tuloy natin. Yung higher harmony nitong You're All Together Lovely. Tignan natin. Lagay natin dito. You're all together lovely. Okay, pasok yung B kasi merong B dito sa chord natin. All together worthy. Ayun, dito na naman tayo nagkamali. Or hindi pasok kasi meron na naman siyang A. So papalitan lang natin to ng B. Kasi yung B natin, B chord natin ay walang letter A. Ayun. Ayun. Tapos, all together wonderful to me. Lagyan natin yung higher. Higher harmony natin, C sharp. Oh. Two. Okay. There. Wonder, one. There. Full. Two. Me. Ayun. Pasok na ba dito sa A? Yung C sharp? Aha. This is E pala. E ito. Hindi siya A. Okay. You're full to me. G sharp ang original, pero dahil walang G sharp sa A, kaya papalitan natin ng A. Ayan. Ganyan lang po ang gumawa ng higher melody na dependent siya doon sa chord. So, sagutin naman natin dito sa lower harmony. Kunin natin yung lower harmony nito. Copy natin. Okay, lower harmony naman po ito ha. Yan, lower.
Okay. So, here I am to worship. Tingnan natin. Here I am to worship. Ayun, pasok yung A. Here I am to bow down. Pasok din yung D sharp. Kasi merong D sharp doon sa B na chord. Okay? So, paano natin malalaman kung ano yung component ng mga chords? Yun yung mga prior topic natin, yung mga pinag-aralan natin sa mga early discussions natin. Paano kinukuha yung chords, yung mga chord formula. So, connected siya. Kaya sabi ko noon, ladderize ang discussions natin sa music theory. Kasi pag meron kang na-miss na concept dito sa music theory, mahirapan kang mag-catch up doon sa mga succeeding na mga lessons. Kumbaga, merong increment of knowledge. So, hindi pwedeng lampasan mo yung isang concept kasi connected siya. So, kung hindi ka maalam or hindi mo kabisado ang chord formula, ay magkakaroon talaga tayo ng problema doon sa harmony. Ayun. Next, lower harmony nitong part na ito. Here I am to say that you're my God. Here I am to say that. Oh, dito tayo. Okay, ang chord natin dito ay E over G sharp. Here I am to say that. Okay, pasok pa rin ito. You're my God. Okay, E, C sharp. Pasok siya kasi yung A natin, ang component nito ay A, C sharp, and E. Ayan. Next. Alright. Copy natin yung lower harmony nito. And let's scrutinize. Bebe, wag maingay. Nagtuturo pa si Papa. Cadence. Here I am. You're all together lovely. Pasok. All together worthy. Pasok. Kasi D sharp. D sharp, F sharp. All together wonderful to me. Ayun. So, pasok ang ating melody. Lower harmony natin. Hindi na natin nasagot. Pero pasok siya. All together wonder. F sharp. Together wonder. All to me. Okay. Oh my God. Ay, bakit A ito? E ito. E. C sharp. Ayan. So, ganun lang po kadali ang paggawa ng harmony, higher and lower harmony. Try to practice making harmony to the familiar songs you know, and then try to do it, apply it with your singers. Tapos ipa-check nyo po kung tama yung ginawa ninyo. Okay, wait lang po. Excuse me po. Ayan, pasensya na. Nais ko yung higaan ng aking anak dahil dito rin po kami natutulog na sa aking mini studio. Ayan. Any questions so far sa atin pong harmony? Madali lang po, no? Sa umpisa lang medyo nakakalito pero pag nasanay na po tayo, madali na lang siya. Any questions so far sa ating harmony? Nasundan po ba? Any clarifications or questions about sa ating pagkuha ng harmony? May I know kung naintindihan, nasundan, may questions?
Pastor, yun lang pong Yes ah, po. pag pagka po yung hindi kasama dun sa sa triad, yung Okay. nasa harmony tayo, Mhm. paano po paano po siya papalitan ng chord na na mas malapit? Di ko po na-gets kanina. Okay. Sige, balikan natin yung screen. Yung sa higher po, sa higher. Oo, sa Yung higher. sa am to bow down pa sa Sige po, balikan natin. Share. Ayun, nakikita na po yung screen ko sa PowerPoint. Opo. Ayan. Okay, sige. Originally, doon tayo sa original na harmony natin. Hindi muna siya dependent sa chords. Okay? Sa higher harmony. Ayan, okay. Yung higher harmony kasi ng F sharp, di ba, originally is A. A. Ayan. Pero hindi natin pwedeng gamitin yung A kasi walang A dito sa triad ng B major. Ngayon, if you want to retain the A, papalitan mo yung chord mo. Maglalagay tayo ng A dito, therefore, yung chord natin ay magiging 7, B7. Bakit B7? Kasi yun yung component ng B major 7 or B7, B dominant 7. Yan, if you want to retain. Actually, if we are, kapag nagko-compose kami ng arrangement for choir, gumagamit kami ng mga extended chords. Mas maganda siyang gamitan ng extended chords. For example, itong B7 na chord, pwede ko siyang gawin na B9, B add 9. So pag B add 9, ano yung note na ilalagay natin? Lagyan natin ng C sharp. So yung harmony mo na tatlo, like higher ay yung melody, higher harmony tsaka lower harmony. So pwede mo siyang i-divide. So ilang notes ito? 1, 2, 3, 4, 5. B add 9, tapos mayroon ka pang 7. B7 na lang para B9 na lang para meron tayong 7. So yung choir mo, kung mayroong soprano, alto, tenor, and bass, pwede mo siyang gawing mag-soprano 1, yung isa, or tenor 1 para mahati. Para 5 notes ang kakantahin nila. Ayun. Ayun. Gaya nung choir ko, yung Salamat Salamat Musika, merong tenor 1, tenor 2, S1, S2. So 6 voices sila. 6 voices. So ang chord nila doon, 6 note din. 6 note na chord. Ayun. Naintindihan po ba yung sa pag-change ng chords? Opo, pastor. Okay So po. hindi siya, technically, hindi siya mali. Hindi siya mali na A kasi kung susundin natin yung concept ng harmony, sakto siya kasi third. Pero naging mali lang siya kasi doon sa in-indicate na chord. So what we can do is to change yung atin pong chord para mag-fit doon sa harmony if you want to retain the A. Kasi pag kinanta naman yan sa congregation, pag kinanta mo yung A, hindi naman siya dissonant. Okay naman yung tunog. Ayun. So, ganun lang kadali. Ano po? So, I hope naintindihan ninyo kasi magiging part po ito ng exam ninyo. Ang exam po ninyo is more on analysis. Magpapakita ako ng pyesa. You have to interpret the piece. Lahat ng mga theory na panood natin or napag-aralan natin dito. Example, meron kayong makikitang chord. Magpakita ako. Okay, submit lang po. Para mayroon kayong idea. By the way, bago tayo mag-move, is there any other questions about sa atin pong discussion about harmony? Kung wala na, we move doon na sa atin pong pointers. Okay, stop ko lang po. Yung ating screen share.
Ano na nga ba ito? Na-stop na po ba yung screen sharing? Meron pa. Ba't nag-stop na sa akin? Okay, let me open a new. Hanap tayo ng pyesa. Pwede din po ba akong gumamit? Ng ano po? Ano po yan, sir? Pastor, di po ba 3 A yun? Pwede din po ba akong gumamit ng isang C sharp doon? Doon lang sa chord ng B. Pwede. Oo, para maging B at 9 yung chords. Ay, wala po kayo. Wala pala Yeah, ako. pwede yun. Yun ang ginagamit namin sa choir. You can use multiple chords, extended chords. Yeah. Thank you po sa pagsagot. Yeah. Hanap tayo. Paano nga ba yung exam? Ayan, okay. Ito. Tignan natin. Example lang naman. Hindi naman ganito, pero parang ganito yung concept ko for creating your exam. Share screen. Ayan. Parang ganyan po. Depende kung ilang elements yung i-request ko doon sa atin pong exam. For example, find 5 elements or explain 5 symbols that you can see on the piece. Parang gano'n. O, dito, example. Ano nangyari? Ayan, example. Ayan. So, pwede yung ilagay doon. Ito, G-clef. So, pwede ako maglagay ng arrow. Lalagay nyo doon, G-clef. So, mayroong isang sharp. Sabi nyo doon, this is in the key of G. Yan. Time signature. What is the time signature? 4/4. Tapos, what is the chord on the first measure on the bass clef? Ganyan. So, ano po ito? Anong chord ito? So, mahirap kapag hindi natin na-master yung yung chord formula at saka yung note reading natin. Okay, so the notes here are GBD. So anong chord ang GBD? It's G major. Ayan. Di bale, you are allowed to have your copies naman. You are allowed to have your notes during the exam. Yun nga lang, may time limit. So kahit may copy ka, kung hindi mo gamay, mahirapan ka rin i-apply. Maabutan ka ng oras. Time sensitive po yung ating exam. Okay. So ano pa? Yun. What is the first note on the second measure? It's a dotted quarter note. Tapos may follow-up question. How many beats or how many counts? What is the duration of that note? Ayun. Maganyan, analysis. Okay? And then the second one, another part of the exam is yung atin pong harmony. Okay, harmony. Magbibigay ako ng pyesa. Ganito rin po, nakalagay sa ganito. You have to name the melody. You write the melody. You write the higher harmony and the lower harmony. Yan. Madali lang po yung exam kung master natin yung mga concept. Okay? So, any questions so far? Anong concept or anong topic sa ating music theory ang medyo naguguluhan kayo para sagutin natin ngayon? Ayan.
Ano bang mga topic natin? Notes and rest, chord formula, harmony, note reading. Po? Yung may dot po. Ayun, yung dotted. Hindi Okay. Ano ba ang po value ako ng dot? I-adds count lang kung one. natin yung half. Di ba po ito quarter note? This is one count. Pag may dot, dagdag mo lang yung kalahati ng value niya. So this is 1.5 kasi 1 and 1 half. So kung whole note, yung whole note ang mayroong dot, ilan po ang bilang nun? 4 plus yung kalahati ng 4, which is 2, kaya 6 counts. Ito po, 2. Di ba? Half note is 2 counts. Meron siyang dot. So ilan po ang bilang nito? 3 counts. Kasi yung 2, hatiin mo yung 2, idadagdag mo. 2 plus 1. Yan. Pag may dot, idagdag mo yung half of the value. Ganyan. Kunwari, the chord is A minor at mayroon ka ng A dito. Ano pa yung kulang? Ano yung mga kulang na notes to complete the A minor? So, meron kang C at saka E. So, pwede nyo na pong isulat sa mas malinaw na papel yung chord formula, lahat ng mga chords na alam ninyo. Yan. Dito, etude. Yan. Anong ibig sabihin ng C? Sa time signature, this is common time. Pag nakita kayo ng C, common time, 4/4. Common time. Pag mayroong slash, that is half time. Ano pa ba? Dito, ano bang, ayun, yung pinag-aralan natin kanina. Ayun. So ano pa po? Tanungin nyo na po ngayon kung ano yung mga topics na hindi nyo naintindihan. So pwede pa akong gumawa ng mga recorded video explanation on that. By the way, ang next subject po natin ay proficiency. At kung medyo maluwag ang time, isasabay natin yung oral skills and solfege. Tignan ko, pero mag-first sessions muna tayo sa proficiency kung kakayanin natin na magsabay kasi medyo madugo kasi application siya ng mga theory and may advanced din na theory yung proficiency. Tapos ang kagandahan pa nito, sabay-sabay. Hindi lang keyboard ang pag-aaralan natin, kundi pati yung mga ibang instruments. Yun. Anong connection ng keyboard sa gitara, paano gagawa ng similar chords, and basta yung relationship ng bawat instrumento and the vocals. And ang maganda dito ay kahit na wala kang alam na instrument, ay mapipilitan kang tumugtog sa either gitara, keyboard, or whatever instrument na ninanais nyo. Ayun. So, ganun lang po kadali ang ating exam. I hope you get excited for the exam. Pero separate po yun. Whenever you are available, ibibigay ko na yung link, pero time sensitive yun. Time sensitive. Magko-close yun ng kusa kapag pag naabutan ng time. Di bale, 2 hours. Okay naman siguro yung 2 hours. Pero tignan ko, hindi ko pa kasi tapos yung exam. Kapag nakita kong medyo mahirap, I can give you 3 hours. Yan. So, any questions so far? Clarifications sa mga topics natin? Kung wala tayong tanong, dito na magtatapos ang ating klase. This is our last sessions. I can teach pa actually mas advanced level for the music theory, pero naisip ko mayroon naman proficiency. Kaya doon na natin i-discuss yung higher level of theory ng kanya-kanyang instruments. Ayun. So, kung wala na, dito na natin tatapusin ang ating discussion ngayong gabing ito. Feel free to ask me, feel free to ask whatever you need. Kung hindi nyo pa ma-access yung mga files natin, i-upload ko po sa music sa Google Classroom. Sa Google Classroom na lang po para nandoon ang access ninyo. Kung hindi pa kayo naka-add, notify us para mai-add po namin kayo doon sa Google Classroom. At mas madaling mag-browse. Pag Messenger kasi natatabunan yung mga files, natatabunan yung mga discussions. Ayun.
So kung wala na, i-close na natin ito sa panalangin. Yeah, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay nakapag-aral kahit sa maikling panahon, O Diyos, ay may mga natutunan kami. Tulungan niyo po kami, lalo na in preparation ng amin pong exam. Ipaalala mo po ang mga napag-aralan ng aking mga kapatid, Panginoon, at hindi lamang po magtatapos sa aming pag-alala ng mga napag-aralan, ngunit may apply din po namin sa aming mga kanya-kanyang churches, kanya-kanyang ministries na hinahawakan. Panginoon, kayo po ang nagbigay sa amin ng magandang panahon. Maraming salamat at patuloy po namin kayong pinupuri at sinasamba. You prepare us also maging sa mga susunod pang mga subject namin. Kayo rin po ang magbigay sa amin ng magandang panahon, ng walang anumang conflict na schedule upang hindi po maantala ang aming mga pag-aaral at patuloy po kaming matuto sa larangan ng musika. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng aking mga kapatid. Patuloy mo pong pagpalain ang lahat. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri at pagsamba, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. So, dyan po